Sa loob ng maraming taon, kinilala ang pamilya ni Nora Aunor hindi lamang dahil sa kanyang tagumpay sa showbiz, kundi sa masalimuot na kwento ng pamilyang kanyang binuo. Isang tahanang hinubog ng pagmamahal, pag-ampon, at magkakaibang karanasan ng kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng imahe ng pagkakaisa, muling nabuksan ang usapin tungkol sa mana at legacy ng superstar na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng kanyang mga anak. The Philippine Showbiz List presents kwento ng pag-aampon ni Nora Aunor sa kanyang 4 na mga anak. Lotlot de Leon. Sa kasagsagan ng kasikatan ni Nora Aunor, nagpasya silang mag-asawa ni Christopher de Leon na bumuo ng pamilya sa pamamagitan ng pag-ampon ng 4 na bata. Ang panganay ay si Lotlot de Leon, na maagang nalaman na siya ay ampon dahil sa kapaligiran sa showbiz. Kalaunan, ipinaliwanag ito ni Nora sa kanya. Ayon kay Lotlot, ang kanyang lola ang unang nag-alaga sa kanya bago siya napunta kina Nora at Christopher. At sanggol pa lamang siya ng ampunin. Nang magpakasal sina Nora at Christopher, kinilala siya bilang De Leon. Ayon kay Lotlot, si Nora mismo ang nagtapat ng katotohanan sa kanya dahil napansin na nito ang pagtatanong niya tungkol sa mga nangyayari sa kanyang paligid at sa mga sinasabi ng mga tao na ampon ni Nora. Sa pagkakatanda daw niya, 7 years old lamang siya nang malaman ang katotohanan. Lahad ni Lotlot, labis niya itong iniyakan dahil nais niyang maging katulad ng kanyang kapatid na si Ian na biological son ni Nora at Christopher. Paliwanag naman daw sa kanya ni Nora na hindi man siya galing sa kanyang sinapupunan, kagaya ni Ian ay galing naman daw siya kay Papa God. Sinigurado rin daw sa kanya na walang magbabago, kapatid niya si Ian at mananatili siyang anak. Kalaunan ay natanggap naman daw ito ni Lotlot dahil hindi naman siya itinuring na iba ng kanyang kinalakihang pamilya at ni minsan ay hindi niya raw naramdaman na ampon siya. Aminadong hindi perpekto, ang relasyon ni Lotlot kay Nora ay dumaan sa iba't ibang yugto. May mga panahong malapit sila at mayroon ding mga hindi pagkakaunawaan na naging usap-usapan sa publiko. May mga isyong lumabas na nagdulot ng distansya sa pagitan nila, ngunit kalaunan ay nagkaroon din ng mga pagkakataon ng pagkakaayos. Matet de Leon. Matapos ang pag-ampon kay Lotlot, sumunod naman na inampon ni Nora si Matet. Sa isang interview, ibinahagi niya ang kanyang naging karanasan nang malaman niyang siya ay ampon. Ayon kay Matet, nalaman niya ang katotohanan noong bata pa siya matapos marinig ang mga kasambahay nilang nagsabi nito. Dahil dito, pinalayas umano sila ni Nora. Dagdag pa niya, nakabasa rin siya ng balita sa dyaryo kung saan tinawag sila ng media bilang mga ampon ni Guy. Naging palaisipan daw noon kay Matet kung bakit kayumanggi ang kanyang ina habang siya at ang ilan niyang kapatid ay mapuputi. Ipinaliwanag din daw ng kanyang ate Lotlot na sila ay mga blessing mula sa Diyos kahit hindi sila isinilang ng kanilang ina. Nang siya ay 12 years old, mismong si Nora na ang nagkumpirma ng katotohanan. Gayunpaman, inamin ni Matet na may ideya na siya noon pa. Dahil aktibo na siya sa showbiz noong panahong yon, sinabi ni Matet na umarte siyang nabigla upang hindi magalit ang kanilang ina matapos malaman na una nang sinabi ito ni Lotlot. Inilarawan ni Matet ang kanyang pagiging adopted child bilang isang proseso ng pag-unawa, hindi isang simpleng katotohanang tinanggap agad. Kiko and Kenneth de Leon. Sa isang interview, matapos ang pagpanaw ni Nora noong 2025 sa kabila ng mga naging pag-amin at kwento tungkol sa kanilang pagiging ampon, sinabi ni Kenneth na hindi niya kailanman naramdaman na mas kaunti ang pagmamahal sa kanila ng kanilang ina. Sa kanyang pananaw, hindi siya kailanman nagkaroon ng hinanakit tungkol sa pagiging ampon. Sa halip, ang nangingibabaw sa kanya ay pasasalamat. Para sa kanya, si Nora ay isang blessing at isang regalo ng Diyos. Kaya pakiramdam niya ay pinagpala siya dahil naging ina niya ito. Samantala si Kiko ay naging emosyonal habang ipinahayag ang kanyang damdamin para kay Nora. Inilarawan niya ang kanilang ina bilang isang taong itinakda para sa kanila. Isang ina na talagang para sa kanila. Hindi aniya ito isang ina lamang sa kasalukuyan, kundi isang ina na sana ay mananatili sa kanila sa anumang susunod na yugto ng buhay. Ian on having 4 siblings. Bagamat si Ian lang ang tanging biological child ni Nora, kailanman ay hindi raw niya kwinestyon kung bakit nag-ampon pa ang kanyang ina. Ang tanging tanong lang daw niya noon ay kung bakit magkakaiba sila ng magulang. Inamin niyang noong bata pa siya ay may mga pagkakataong nagtaka at nasaktan siya sa pagkakaiba nila ng kanyang mga kapatid. Naisip niya kung bakit
hindi sila pare-parehong ipinanganak, lalo na't mahal na mahal niya ang kanyang ate Lotlot at palagi silang magkasama. Bagamat may mga ganitong damdamin, pinili ni Ian na kimkimin ito sa halip na magtanim ng sama ng loob. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang natanggap ang kanilang sitwasyon at mas lumalim pa ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kapatid, kahit hindi sila magkakadugo. Ikwinento rin niya na nang dumating sina Matet, Kiko at Kenneth sa kanilang pamilya, mas naging buo ang kanyang pakiramdam bilang kuya. Para sa kanya, hindi mahalaga kung magkakaiba sila ng pinagmulan, dahil ang mas mahalaga ay ang presensya nila bilang magkakapatid na itinadhana na magsama-sama sa iisang pamilya. Kaya naman ipinahayag ni Ian ang kanyang matinding pasasalamat sa Diyos at kay Nora dahil nabigyan siya ng mga kapatid na nagbigay ng saya at buong kahulugan ng pamilya sa kanyang buhay. Kaugnay nito, ipinaliwanag noon ni Nora na ang dahilan ng kanyang pag-ampon ay nag-ugat sa konsensya at malasakit. Ayon sa kanya, kapag may mga batang dinadala sa kanya at alam niyang nangangailangan ng tulong, hindi niya kayang tumanggi. Para kay Nora, mabigat sa damdamin ang ideya na baka may mangyaring masama sa mga batang hindi niya tinanggap. Kaya sa halip na ipagsawalang bahala, pinipili niyang kupkupin at tulungan ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya. Inheritance dispute that sparked tension among Nora's children. Mula sa akalang maayos at payapang ugnayan ng magkakapatid, muling nabahira ng kontrobersya ang pamilya ni Nora matapos lumabas ang issue tungkol sa mana at sa pamamahala ng kanyang iniwang legacy. Umingay ang usapin sa pagitan ng kanyang biological son at adopted children. Sa katunayan, naging kontrobersyal ang paggunita ng first death anniversary ni Nora kamakailan. Hindi dumalo ang magkakapatid na sina Lotlot, Matet at Kenneth sa Holy Mass na idinao sa harap ng puntod ng kanilang yumaong ina sa libingan ng mga bayani. May sariling pamisa ang adopted children ni Nora na ginanap sa St. John Paul II Parish sa Eastwood, Quezon City. Samantalang si Ian ang punong abala sa misa sa libingan ng mga bayani kung saan dumating naman ang kapatid niyang si Kiko. Isa itong malinaw na indikasyong may issue nga sa pagitan ng mga naulilang anak ni Nora. Nagsimula ang tensyon sa magkakapatid nang igiit ni Ian ang kanyang posisyon bilang sole heir ng estate ng kanyang ina. Bagamat ipinaliwanag niya na ang kanyang layunin ay pangalagaan ang legacy ni Nora, ang pahayag na ito ay naging sentro ng diskusyon at nagbukas ng mga tanong tungkol sa papel ng bawat anak sa iniwang pamana ng superstar. Kasunod nito, umalma ang kampo ni Lotlot. Ayon sa kanilang panig, wala umanong last will and testament na nagtatakda kay Ian bilang nag-iisang tagapamahala o may otoridad sa estate ng kanilang ina. Giit nila, hindi layunin ni Lotlot na habulin ang anumang mana o kita mula sa estate at legacy ng kanilang yumaong ina. Sa katunayan, kusa raw siyang umiwas sa anumang responsibilidad matapos magdesisyon si Ian na siya ang humawak sa lahat ng usaping legal kaugnay nito. Dagdag pa ng kampo ni Lotlot, alam umano ni Ian na may nauna ng itinatag na foundation na kinabibilangan nilang magkakapatid at dati na rin siyang nagpahayag ng suporta rito. Kaya naman masakit para kay Lotlot na hindi ito kinilala. Mula noon, wala na raw silang komunikasyon. Nanatili raw tahimik si Lotlot bilang respeto sa alaala ng kanilang ina at hindi na lumala pa ang issue sa pagitan ng magkakapatid. Nilinaw din ng kampo ni Lotlot na hindi ito usapin ng pera o mana, kundi pagkilala sa kanilang pagiging bahagi ng pamilya ni Nora. Ilang araw matapos igiit ni Ian na siya ang legal na sole heir, isang makahulugang mensahe ang inilabas ni Matet. Sa kanyang Facebook post noong April 21, 2026, nag-upload siya ng larawan kasama sina Lotlot, Kiko at Kenneth na kuha mula sa kasal ni Kenneth noon lamang February. Kalakip nito ang caption na, "Ampon na walang mana" at sinundan ito ng tanong kung mukha ba silang may pakialam sa usapin ng mana. Nauna nang naging bukas si Matet sa usapin ng mana. Sa isang panayam noong 2013, sinabi niyang hindi nasusukat sa pera o ari-arian ang halaga ng pagpapalaki sa kanila ni Nora. Para kay Matet, ang material na bagay ay napapalitan, ngunit ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina ay hindi matutumbasan. Aniya, ang tunay na pamana ni Nora ay ang mga anak na kanyang nahubog, mga taong marunong magmahal at magpahalaga sa pamilya, higit sa anumang yaman. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe
at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!